Samahan niyo po muna akong manalangin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, ngayong araw nito, Lord God, na ako ang iyong napili, Panginoon, para ibahagi, Panginoon, ang kwento ng aking buhay na ibibidaw ko ang kadakilaan ng Panginoon, Lord God. Nawa sa Panginoon, sa kwartong ito, Panginoon, na ang aking kwento, Panginoon, ay magbigay ng inspirasyon, Panginoon, pag-asa, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nawa ay bless mo pa po, Panginoon, ang mga kapatid ang nandito, Lord God. Muli po, Panginoon, bigyan po ako ng lakas, Lord God, na maibahagi, Panginoon, sa harapan ang kabutihan ginawa mo sa amin. Yes, Lord. Ito po ang aking dalangin, Lord God, sa pangalan ng iyong mga Jesus. Amen. 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 Kabalo din po. So, ayun po. Ako po si Arnel. Simulan ko yung kwento ko na istorya ng buhay ko pero ang bida ang Panginoon. Amen. Bali, ang ikikwento ko po yung nag-abroad po ako, kung sino po yung mga galing ng Middle East. So, may alam niyo po na kapag nakapagtrabaho, dumating ka ng visit visa doon, kailangan mong mag-exit kapag nakahanap ka ng trabaho. So, nag-exit po ako sa Iran. Ngayon, yun, syempre, ang laki ng ginastos ng kapatid ko. Tapos, yung pera na daladala ko sa papuntang Iran is sobrang liit lang. Ngayon, yung parang nag-stay ako ng 2 days kasi lumabas na yung visa ko. Habang inaayos ko na yung gamit ko kasi papaalis na ako. Yung kaba ng ko, iba, sabi nung kasama ko, bilisan mo, sabi niya gano'n. Bilisan mo, iiwanan tayo ng bus, ang hirap na uli. Pero wala po akong flight ticket doon, bali mag-chance passenger lang po ako. Ngayon, pagdating po doon, sabi ko, saglit lang, mag-pray lang ako, sabi ko gano'n, kasi kinakabahan ako Tsaka sabi ko gano'n, para may bless tayo na Lord na makakuha tayo ng ticket. So, ayun na nga. Nakikipag-ano na ako sa passport ko, nakikipag-usap na ako sa reception kasi kinuha nila. Sabi niya, hindi, wala ko pang ticket. Sabi ko, okay lang, mag-chance passenger ako. At bago namin ibigay yung passport mo, pwede pa kami makisuyo. May binigay siyang envelope. Yung brown envelope na yon, may laman daw picture, saka documents. Ako naman medyo lutang, tinanggap ko. Tapos along the way, nasa airport na po kami. May mga nakasakay ka pala ng bus, nakahabot pala. Oo, sabi kong gano'n. Guys, ano yung dala ko? Parang nakita ko yan sa reception, pinapadala. Sabi ko, sabi ko para lang ibigay yung passport, tinanggap ko. Ngayon, yung pagkakuha ko, sabi niya gano'n, may binibigyan niya, isa hindi niya tinanggap kasi ayaw pabuksan kung ano yung laman. Hindi, sabi niya, ang ko pa medyo maano pa ako. Hindi, sabi niya naman, passport lang saka picture. Ngayon, syempre, habang, papalapit na dun sa, habang nag-intay na kami kasi binuksan na, luckily nakakuha ako ng ticket. Tapos, hindi ako mapakali. Sabi ko, parang may kakaiba akong nararamdaman. Sabi ko, maiihi or sabi ko gano'n, oo nga, bakit ko nga tinanggap? Ngayon, pumasok ako sa CR. Naisipan kong buksan yung envelope. Tapos yung laman ng envelope, sa station ng drugs. So, medyo grabe yung parang yung hinga ko, na siya parang kakaiba na parang nagpawis lahat. Na parang, kasi binuksan ko siya sa cubicle sa CR kasi alam ko naman na wala ng camera. Halos mapanood ako, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n. Sabi ko, makakauwi pa ba ako? Amen. Ayun, tapos nung time na yun, eto na. Siguro parang nag-ano rin sila, parang hindi ko alam kung sentad o pagdating sa immigration, nung sa ID check na, sabi ko, ang dami namin, pero bakit lahat sa dami namin, ako lang yung binulat lahat yung gamit. Pati yung mga envelope na dala ko,
ano siya, tagito, ginanon nila. And syempre habang kinicheck, ano ako, grabe yung ano ko, sabi ko, what's wrong? Sabi ko gano'n. Napapa-English ako ng tayo na yun kasi. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n, why? Sabi ko gano'n. Sabi ko, wala naman daw ano. Hindi ko talaga maano yung time na yun hanggang sa makaalis na ako, hanggang sa makasakay ako ng aeroplano. Hanggang, Dubai pa yung flight ko noon, pero Abu Dhabi yung bahay, yung tirahan ko. Sabi ko, hanggang hindi ako nakakatapak ng bus station ng Abu Dhabi, sabi ko gano'n, parang hindi ko maalam yung safe ako. Hanggang sa ayon, nung time na nasa ano na ako, parang hindi na ako makalakad, sabi ko sa sunduin mo na ako rin sa bus station. Tapos kinento ko na sa kuya ko. Ayun, tapos syempre sabi ko, huwag mo muna ikikwento kay mama, baka mauna pa siya sa akin na alam mo na yung matayin ba. So, ayun, pero sabi ko gano'n yung panalangin, sobrang napaka-powerful sa napaka-powerful na. Ayun, ayun na yung una. So, basta iba yung kilos ng Panginoon sa buhay namin. Amen. So, hindi ko alam kung ano, sabi ko nga nananalangin lang ako, pero hindi ako, nagpipray ako, pero hindi ako nag-expect na, Lord, bigyan mo na sa akin to. Basta sinabi ko, Lord, ingatan mo ako sa lahat. Ganon. Bigyan mo ako, Lord, ng trabaho. Pero hindi ako nag-ano na, Lord, nasa na yung trabaho? Ganon, wala. So, ayun, basta meron pa akong istorya na kung bakit ako talaga na napilitan na mag-charge sa may Bahrain. Kasi mag-isa lang ako nung umuwi yung roommate ko, mag-isa na lang ako sa bahay. Doon na ako inatake. Iba kasi pagka yung ikaw na mag-isa, doon na ako inatake ng anxiety hanggang dumating na yung depression. Na ultimong nagtitake na ako ng mga kasi may mga tira akong gamot na yung mga antibiotic na pag na-hospital ako, naitabi ko siya. Dumating sa point na iniinom ko na siya. Na parang sobrang lost ako nung time na yun. Wala, ewan ko kasi yung time na yun, parang sa sobrang set ng mama ko na ganito, ganyan. Parang ayoko makarinig ng hindi ko na sila nakausap. Nalayo ako sa pamilya ko. So, nung time na nalayo ako sa pamilya ko, parang ayun na rin yung time na nawala ako sa na parang lahat na suicidal na ako, na ultimo yung toilet cleaner. Ito pa yung toilet cleaner po na tinangka kong inumin nun. Nangyari po yun. Nung time na inumin ko na siya, meron po akong isang kaibigan na tumawag. Sabi niya gano'n, no? Hello, nasan ka? Sabi ko, nandito, bakit? Sabi niya, nanghihingi siya ng naghahanap ng mga kasama kasi broken-hearted siya. So, yung time na iinumin ko yun, nawala na kasi inintindi ko na lang, sabi ko, ang lakas ng nito. Parang siya pa, kumbaga sa ay siya pa rin yung nag-save sa akin nung time na yun na kung hindi siya tumawag sa akin na lang nainom ko yun. So, ayun. And ito po, last po yung etong bago ko dumating dito. Nag-decide na ako kasi wala naman ding church na, Christian church na sa sa Croatia. Sabi ko, maghahanap ako ng church sa Italy, alam ko meron. So, Spain din meron, Portugal meron din. So, sabi ko, naghanap ako, nagpo-post na ako noon, nasabi ko gano'n, naghanap ako ng bed space. Ang nangyari, sa mahirap pumanap sa Madrid, mahirap din pumanap sa Barcelona, nakakita ko sa Alicante. May nakachat ako doon, sabi niya, marami naman din ng church. Kasi yung time na yun, nakuha na yung kwarto. Eh di, nag-post ulit ako. Ngayon, nag-post ako, meron daw Marbella. Siyempre, sabi ko, parang layo na. Yung time na yun, sabi ko, nakabook na ako ng ticket sa Alicante. Nung nakabook na ako ng ticket, sabi ko, ineribo ko na naman to kasi sa Marbella, ang layo magkano din yung pamasahe. So, niribo ko na lang. Parang talagang nire-direct ako ni Lord na dito ako dalhin. Amen! Tapos, yung isa, grabe yung sabi ko nga si Lord parang kahit na anong pagsubok, pagka talagang ibinigay niya sa'yo, talagang walang makakapigil. Kasi yung time na yun, kinabukasan, flight ko, kailangan pumunta ng city. Ngayon, kailangan pumunta ng city, di magbabas. Yung time din na yun, kinlose nila yung lahat ng biyahe. Sinalat nila yung mga bundok kasi nga, yung sa sama ng panahon. Sabi ko, wala na akong budget para i-rebook pa yung ticket, kailangan kong Ngayon, sabi ko, paano kaya ako nagtatanong-tanong na ako, post ako. Sabi, meron nga daw yung parang mga illegal na parang babiyahe.
kinagat ko na yung kahit 100, yung 100 euro yung pamasahe sa bus, sa van. Tapos habang yung time na yun, yung araw na yun, sinabi ko sa mama ko, tsaka sa mga kapatid ko na, pag-pray niyo ako, sabi ko gano'n na, alis ko ngayon, sabi ko gano'n. Kasi lagi naman po kami gano'n pag may mga problema or ano man, nag-aas kami ng prayer sa pamilya mismo. Di bali ang nangyari, nag-asa ko ng pray na ipag-pray nila ako, pero ako mismo, sa sobrang lutang na akong time na yun, hindi ako nag-pray. Eto na, habang na kami, bumabiyahe kami, paakit na kami ng bundok, may malaking truck. Nag-ano pa ako, sabi ko, ang ganda naman ng view, nag-video ako. Hindi ko alam, yung mismong kasalubong namin na truck, konting na lang, parang gasinulid na lang yung babanggay, sasalukin kami, tapos yung likod namin, bangin na. Ngayon, yung driver mismo paano siya, napayuko siya. May mga kasama pa kami, sabi ko, Lord, sabi ko ganun, kung kukunin mo man ako, sabi ko, Lord, gusto ko, sabi ko, nasa tabi ako ng pamilya ko. Kasi parang nasanay po kami na kahit may problema kami, hindi kami nagsasabi sa mama ko. Kasi syempre, ayun God, kami lang magkakapatid ng nag-ano. Pero ayun, grabe yung iilan lang to sa mga pagsubok na nalampasan ko nung kumapit ako sa Panginoon. Kaya, purihin si Lord sa buhay.